merienda na budget meal na magugustuhan ng mga anak natin, mga mi. So, pagpasensya nyo na ang aking boses dahil ako ay inuubo. So, nagpakulo ako ng patatas. Mga 1 kilo yan. And after niya lumambot, minash ko siya ng gamit ang tinidor. So, medyo natagalan tayo dyan sa may pagmamash niya gamit ang tinidor. Dahil 1 kilo nga to, medyo marami-rami ang igaganyanin natin. Kaya, sa pagkakataong ito, nag-iisip ako kung paano siya mapapadali. And then, naisip ko, gamitan na lang nitong panggadgad ng keso. So, mas maganda kasi mas pino, mas magiging mashed potato siya, which is, iyan ang kailangan natin i-achieve. So, i-mash lang natin hanggang matapos itong lahat na to. Ayan. Kasi hindi ko siya masyadong nilambutan yung patatas dahil hindi maganda yung masyadong overcook. So, then after nyan, natapos ko na siyang i-mash lahat, gadgad naman ako ng bawang, 2 ganyan lang kasi wala akong garlic powder. So iyan na lang, pwede naman yan. Iyaano mo lang siyang mabuti, gagadgarin mo siya parang magiging paste, ganon. 2 lang naman yan, pwede na yon. So ayan, medyo struggle tayo maggadgad niya kasi maliit yung hawakan, diba? Maliit na kasi yung bawang. Ayan, i-mash mo lang hanggang sa matapos yan. And then, ayan na siya. Dapat ganyan. And mag-proceed na tayo sa ating pagluluto. Sa frying pan, mag-add ka ng margarine or butter. Yan. Mag-add ka niya ng ganyang karami. Dahil magtutunaw tayo, or hindi naman tayo magtutunaw, mag-a-add tayo dyan ng all-purpose na flour pagka melt ng butter. So, ang gamit kong butter dyan is yung Magnolia. And then, pagka melt ng butter, yan, kailangan kasi melt yung butter bago tayo mag-add ng all-purpose flour. Ayan. Yan, nag-add lang ako ng 5 spoon dahil medyo marami ang ating potato. Nag-add ako ng 5 spoon lang. And kailangan natin yan i-dissolve dyan sa butter. Yan, nahalo-haluin lang natin yan para ma-dissolve at mabuo siya. Yung parang magiging dough. Yan, kati nalalamunan ko. So, ayan. And then, nagkulang nga ang butter na naunang dinissolve. Kaya nag-add pa ako ng butter kasi medyo marami yung ating all-purpose flour. Kaya ayan, nag-add pa ako para mas ma-dissolve yung flour. And then, haluin mo lang, ate girl. Yan. And then, i-add na natin yung garlic na ginadgad natin kanina. Actually, mali ako dyan eh. Dapat nauna yung garlic bago yung flour. So, pwede na yung ganun din naman yon. Then, ayan, kita nyo, nabubuo na siya. So, kailangan maging ganyan, smooth. And then, ganyan na siya. I-add na natin yung ginagad natin patatas. So, kalahati lang nito kasi sobrang dami at hindi talaga siya magkakasya dyan sa aking kawali. So, kalahati lang muna. And then, magsa-second batch na lang later. So, ayan. So, kailangan natin siya i-well mix.
para syempre mag-confine, 'di ba? So kailangan niyan maging dough talaga siya. Yung parang tinapay ganon. So kailangan mong halo-haluin 'yan. And na naging ganito na siya, yung tingin nyo smooth na siya, pwede natin siya i-transfer sa lagayan and mag-start na tayong mag-balot. Ang pagbabalot natin, ang gagawin natin pinaka-wrapper yung niluto nating patatas. So, naghiwa na ako yan ng cheese. So, i-cheese lang naman nandito sa bahay. Ganyan ang ating gagawin. Nag-sample na ako kanina. Yun, ganon. Kuha ka na ng small amount. Thus, i-flatten mo siya dyan sa may, sa may pinggan. Yan, i-flat mo siyang ganyan. Then, kukuha ka ng cheese. Yan, pero yung ginawa ko na yung malalaki yan. So, kuha ka ng cheese. Yan, ganyan. And, ibibilot mo ngayon dyan sa cheese. Yan, para siyang cheese stick na potato cheese stick, ganon. Tapos meron akong breadcrumbs dyan sa aking gilid na dinurog ko. Dinurog ko yan ng medyo pino. Para pag pinride mo siya is crispy. So yan, then pagulungin mo sa breadcrumbs, then ganon lang. Meron ka ng potato cheese stick. Ayan, so ganyan. At dahil malamok dito sa aking unang pwesto, lumipat ako ng pwesto. Yan, nilaksan ko pa yung ilaw dyan, no. Yan, pinagpatuloy ko lang yung pagbabalot dito para matapos na siya. And, ayun, medyo marami kasi siya, kaya medyo matagal yung pagbabalot niya. Nakakainip din. So, pagkatapos naman yan, syempre, ang pinakamagandang part ng video na to ay yung magluluto na tayo para matikman natin to. Kung ano ang kalalabasan, kung masarap ba siya, may kailangan i-improve sa lasa, i-add, ganon. So, yan, medyo madami kasi yan. And pagkatapos nyan, yan, nag-init na ako ng mantika. Yan, nagsalang ako dyan ng unang batch. Yung unang batch niya yan is, ayun, failed siya kasi nadurog siya. Kasi nga, hindi ko siya kinote ng cornstarch. Dapat i-coat mo siya ng cornstarch para hindi siya mag-iwa-hiwalay. So, ayan ang nagawa natin lahat. Medyo marami yan. Then, syempre, antikiman time. So, ayan. Yung na-coat ko ng harina or ng cornstarch, ayan, ganyan siya buo. Tapos may cheese sa loob. Tapos gumawa ako ng dipping na ketchup with mayonnaise and minix ko lang siya. Ang sarap niya. Yung combination niya, ang sarap. Ayan lang. Kain tayo.